Atin pong pagbulayan sa maikling oras ang tungkol po sa kahalagahan ng salita ng Diyos. At marahil atin pong matunghayan sa banal na kasulatan yung katunayan sa atin pong panahon sa pagsunod sa Diyos at pagtiyak ng bawat pananampalataya na kumikilala na ang Diyos magitan ng kanyang larawan ay nagsugo sa daigdig na ito upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay di mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang mga mananampalataya, atin pong tunghayan sa Biblia yung utos ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 8. Yung mga nakabasa po, tingnan natin sa Biblia. Alalahanin mo ang araw ng Sabat o pagpapamundo. Yung sa English, Declare the Sabbath day to keep it holy. yung pagkasulat po bilang nasa ilalim ng 10 utos ng Diyos, ipinakita din po dito sa katuparan ng Biblia kung sino po yung tumutupad sa sinasabi ng Exodus chapter 20 verse 8 at sino din po ang tutupad niyan. Sa Romans chapter 13 verse 10, chapter 13 verse 10 ang Romans. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Chapter 13 verse 10 ng Romans. Okay, Ang go. pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig na ay sa katuparan ng kautusan. Sapagkat yung kinauwi ng kautusan, si Jesus Christ, na siya rin yung pag-ibig na mula sa Ama, siya yung katuparan sa lahat ng bagay. Now, if we talk in general, from Genesis to Revelation, lahat ng topical, lahat ng turo, lahat ng kaganapan mula noon hanggang sa panahon natin, tulad noong sa panahon ng Sodom at Gomorrah, maging sa Wall of Jericho, hanggat sa panahong ito, this 2026, lahat ng nagaganap, ang katuparan walang iba, yung katuparan ng kautusan walang ibang ating Panginoon Kristo. Now, ang utos doon sa Exodus chapter 20 verse 8, ang word na to make it holy, ibig sabihin, ang God was rest on the 7th day. Dito sa last days na ito, dito sa tinatawag na 7th day, to make it holy, hindi na po pwede ang paglilingkod sa Diyos na bula-bulahan. Hindi na po pwede paglilingkod sa Diyos na parang paglilingkod lang pero wala talagang implementation. Hindi na po pwede. Bakit sinasabi natin hindi pwede? Because we have our Lord Jesus Christ to fulfill, no? Sa lahat ng kautusan na kailangan ma-fulfill at walang ibang mag-fulfill, walang ibang ating Panginoon Kristo. So, ang tinutukoy that God was rest on the 7th day, walang ibang binanggit sa scripture yung salitang Sabat. No? Ngayon, itong kapirasong itong bininggit sa scripture na siyang ginampanan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, kung mapapansin natin po sa history, no? Ang Israel bilang unang bayan ng Diyos, sila pa yung unang tumalikod pagdating sa New Testament time. At kung mapansin natin po, ang Gentile nagkaroon ng pagkakataon nung tumalikod ang Israel. At dito ngayon sa pinag-uusapan natin ito kung bakit merong Sabado, ang mga Sabat ngayon, at merong Linggo na ipinairal na Sabat ngayon, na itong paglilingkod na ito sa iba wala ng halaga to. Sapagkat ang nasa isip ng tao, if you are in Christ, you are saved. Pero yung mga saved in Christ, ipinakita po yung patunay kung sino yung tumutupad nito sapagkat yung word na 7th day, which is last day, tinawag siyang Sabbath or 7th day, mahalaga sa Diyos at mahalaga din siyempre sa panahon po natin through Jesus Christ.
Ang paliwanag ni Apostol Pablo po tungkol dito sapagkat ang isa sa mga pag-uusapan natin sa maikling oras, yung mga batas na pinaiiral sa Old Testament na alam ng karamihan na ang batas hindi na po applicable sa panahon po natin through Jesus Christ. Sa paliwanag ni Apostol Pablo, kaya tingnan natin sa scripture, sa Romans chapter 3 verse 19. Romans chapter 3 verse 19. Ngayon ay nalalaman natin ang anumang sinasabi ng kautusan. Noon ay sinasabi sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Yan. Tingnan nyo. Ang Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Diba? Nakita nyo sa Marcos chapter 2 verse 27. Ibig sabihin, ang gumawa ng Sabat hindi tao kundi Diyos. At hindi pwedeng gawin ng tao ang araw kung kailan ang kapahingahan sa ikapitong araw. Halimbawa po, ang unang tanong, sinong nag-declare na ang Sabado ay ikapitong araw? At dahil sa kinasanayan, ang karamihan sa mga tao, especially the Jew, kinasanayan na po nila na sila ay nagsabat sa ikapitong araw, na ang araw ay Sabado. Ang sabi ng scripture, ginawa ang Sabat para sa tao. Ang Exodus chapter 20 verse 8, ipinakita po na ang Sabat na ikapitong araw, gawin yung pinakabanal. Ibig sabihin, ang dapat magbigay ng araw, hindi tao, kundi Diyos. Tanong, sinong nagbigay ng araw na ang Sabado ay pagpitong araw? Sa Roman Catholic, ang ibinigay na 7th day linggo. Ang tanong, anong tamang araw ang eksaktong 7th day sa panahon natin na tinutukoy ng Exodus chapter 20 verse 8 na nilinaw ng Marcos chapter 2 verse 27 na ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi ang tao. Di ba? Ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Sa English Bible, tingnan natin. Marcos chapter 2 verse 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Okay, English Bible. And he said unto him, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Sa Romans chapter 3, binasa kanina, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. Kaya ang Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao. At hindi ang tao para sa Sabat. Okay. Itong Romans chapter 3 verse 13, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, tulad ng Exodus chapter 20 verse 8, binasa kanina, to make it holy on the 7th day. Sabat na tinutukoy po sa Tagalog. Ngayon ay nalalaman natin ang anumang sinasabi ng kautusan. Iyaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng
kautusan. Anong sinasabi sa ilalim ng kautusan? Upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. So, ibig sabihin, ang binanggit ng scripture that soever the law seeth them who are under the law. So, ang tanong dito sa scripture, sino ang mga nasa ilalim ng batas? Dito ngayon sa ginagawa ng Diyos na sabat para sa tao, na hindi ang tao para sa sabat. Ibig sabihin, ang sabat na dineclare na hindi mula sa Diyos, ito ay nasa ilalim ng batas. Ang malupit dito mga kapatid, yung hindi nagsabat sa ikapitong araw. Problemang malaki yun sapagkat ang binanggit ng scripture, now we know that what things soever the law seeth, it seeth to them who are under the law. Sa Tagalog, upang matikom ang bawat bibig. So, yung topic ko, if we talk seventh day or Lord Sabbath, lahat ngayon ng mga nag-declare sa seventh day, anumang araw, na hindi galing sa declaration mula sa Diyos, lahat ng bibig ngayon patitikumin na ng Panginoon. Na yung araw na dineclare na seventh day na hindi galing sa Diyos, yun ay tinawag na sa ilalim ng batas. Ngayon, ang paliwanag ni Apostol Pablo bilang mga hintil, susundan po natin yung kanyang paliwanag sa Romans chapter 6 verse 14. Chapter 6 verse 14 ng Romans. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-aari sa inyo. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Tingnan niyo, sa pag-aaral po. Ang sabi doon, wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sunod na verse. Ano nga, mga kakasala, baga tayo, dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Ibig sabihin, yung word na God was rest on the seventh day, to make it only sa English, tulad ng binanggit po natin kanina, hindi na po pwede sa last days ang church at ang sino man ay magkaroon ng pabanding-banding sa buhay. Sapagkat final declaration na po ng Diyos, actually, ito ngayon topic na atin pong ibabahagi, na kapag ang tao na sa ilalim ng batas, hindi niya alam na siya pala ay kalaban sa Diyos. At hindi niya alam, kasi po sa time natin ngayon actually, ang kadalasan pong pinapakinggan natin, yung Christ or Christian. Pag sinabing Christian, ano ibig sabihin nun? Pag sinabing Christ believers or Christian believers, magkaiba ba yun mga kaparihan? Pag sinabing, what is the meaning of Christian? So what is the meaning of the Christ believers? Pag sinabing Christian, parehas-parehas lang. Lahat ng born-again Christian, parehas-parehas lang, Christian. So pag sinabing Christ followers, anong pinagkaiba sa Christ believers and Christ followers? Malaking pinagkakaiba po. Sapagkat maraming Christian believers, maraming Christ believers, pero hindi tumutupad. Pag sinabing Christ followers, ibig sabihin, servant siya. Pag servant siya, ibig sabihin, gaganapin niya ang sabat, hindi bigay ng tao, kundi bigay ng Diyos. Ayon sa sulat ni Apostol Marcos sa chapter 4, verse 27. At the same time, na ibigay niya ang kahilingan ng Diyos, yung ang Diyos nagpahinga sa ikapitong araw at gawing pinakabanal ang ikapitong araw.
Tanong, itong Sabado at Linggo, Sabat ba ito na bigay ng Diyos? Paano napatunayan na hindi Sabat galing sa Diyos? Di ba? Sa paliwanag ni Apostol Pablo, for sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under the grace. At tingnan mo, yung under the grace, yung forgiveness ng Diyos sa nagkakasala as a Gentile before, magkaiba siya sa under the law. So from the past, we are under the law. Nagkasala tayo laban sa Panginoon. Now, as a Christ followers, we are under the grace through Jesus Christ who fulfill the law. Yung nag-fulfill na ito sa kautusan, like nung paglabag natin sa Sabat, isinulat ng mga apostol, ginawa ang Sabat para sa tao. Ibig sabihin, may ibinigay ang Diyos na Sabat na ikapitong araw, tamang araw din, na ang nagbigay niyan Diyos, hindi tao. Ibig sabihin, hindi po laro ang pagiging pananampalataya sa Diyos at pagiging pagsunod na di umano na may mga paglilingkod-lingkuhan na kung itong paglilingkod nito ay bigay ng tao, ito po ay maitawag na nasa ilalim ng batas. Tingnan niyo po yung paliwanag na to para po magkaroon tayo ng malawak na kaisipan tungkol po sa batas at biyaya ng Diyos. Sa verse 15 ng Romans chapter 6 verse 15, nangagkasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari. Yan ang binasa si Sister Bilya sa scripture. Huwag nawang mangyari. Ibig sabihin, pag meron kang Sabat na kinikilala ngayon kung anong araw, hindi ka dapat magkamali at sumunod sa diniklara ng tao sapagkat pagdeklarado mula sa tao laban sa Marcos chapter 2 verse 27 at the same time doon sa ginawa ng Diyos na kautusan sa Exodus chapter 20 verse 8. Ang tanong, paano matiyak ng tao na siya ay ligtas at hindi nagkasala laban sa Diyos? Sapagkat ang Sabat na ginaganap karamihan ngayon, especially the Jew, ay araw ng Sabado. Liban na lang kung ang mga Hudyo nagbalik loob sa Diyos through Jesus Christ at susundan nila ang Sabat ni Kristo, hindi ng Sabat ng Jew. Kasi ang Sabat ng Jew, under the law. Yun ang araw din ang nag-declare na patayin si Kristo sapagkat ang sabi nila, sumuway si Kristo pati mga alagad niya sa araw ng itong araw. And that is under the law. At yung law na yan, pinulfill ni Christ, okay, to die and to live. Sa panahon natin, ipinakita yung fulfillment na yon, walang iba tayong makikitang nag-fulfill liban sa Panginoon sa Kristo sapagkat after 3 days and 3 nights, pinatunayan niya na siya ay nabuhay na maguli at merong 500 kataong naging witness sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya merong ngayong Jehovah's Witnesses. At tiyak tayo sa Christianity, walang witness. Sa Christ believers na hindi gumaganap, hindi din maging witness. Pero sa mga Christ followers, merong witness doon. Na ang mga witness nito, ito yung mag-declare sa perfect day ng 7th day kung anong araw bigay ng Diyos ayon sa Marcos chapter 2 verse 27. Ngayon, sa paliwanag din po ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 20, ito pong sabi niya,
Okay, sa Tagalog, tingnan natin. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang malikayat ko ang mga Hudyo. Mm. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Yun. Bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan upang malikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Yun. Sa pangangaral ni Apostol Pablo, sinisikap niyang mahikayat ang sa ilalim ng kautusan, especially the Jew. Kasi ang Hudyo po, mula sa angkan ng Israel, sa angkan ni Juda. At doon din sa lahing yun si Mary at si Joseph nagmula. Bagamat si Mary ay mula sa angkan ni Juda, ipinanganak si Jesus Christ ni Mary. Therefore, ang sinabi na yung scripture, itatayo ni Kristo ang tabernakulo ni David na nabagsak. Anong klaseng pagtayo? Wasakin niya ang mga Romano, papatayin niya, ipaghiganti niya yung mga nag-crucify sa kanya. Hindi. Ang utos ng Panginoon, to love. Yung binanggit ng scripture kanina. To forgive. Yan ang utos ng Diyos. Ang in-expect ng Diyo, ng mga Israel, nung nalaman nila na ito'y hari, na lilitaw sa huling panahon, in-expect nila ipagtanggol sila. Na lilitaw yung hari, mag-order o lipulin yung mga kalaban, wasake. Hindi, ang inutos pag-ibig eh. Pagsunod eh. Ang malaking problema ngayon, ang pagsunod sa araw ng Sabat, hindi na galing sa itinakda ng Diyos, kundi tao na nag-declare kung anong araw ang ikapitong araw. Halimbawa, doon sa 7th day na yun, anong specific time na nalagutan ang hininga ng Panginoon? Sinulat ng mga apostol. Saan yun? Lucas chapter 23. Tingnan natin. Anong oras? May oras po yan, mga kapatid. Tingnan natin. Tingnan natin. Lucas chapter 23. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang competition niyan, yung 9th hour, Verse 44, chapter 23, verse 44. Ang competition na oras po dyan sa 9th hour, magmula sa 6 a.m., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Yan ang 9th hour. Anong oras nag-start na nagdilim? Ika-6. Pag kinumpit mo yung 6, anong oras nagdilim? Sikapin niyang magmula bilang sa balik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alas 12 ng tanghali sa oras natin nagdilim. So from 12 noon, 1, 2, 3, which is 9th hour, yung 3 araw, yun ang tinira hanggat nalagutan ng kanyang hininga. Therefore, merong odd na 6 hours from 6 p.m. to 12 midnight at merong 3 hours na siyang kumakatawan doon po sa 3 days and 3 nights. So yung 9th hour na yon, napakahalaga sapagkat doon sa 10 commandments na binigay ng Diyos, actually, kinuha lang natin yung Exodus chapter 20 verse 8. Doon sa 10 commandments, pag kinumpute nyo po yung from 1 day up to 10, no, sa mga nag-aaral, from 1 day up to 6, lahat ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Up to 6 days. Pagdating ng 7th day, God was rest. Yan yung Exodus chapter 20 verse 8. Pagdating ng 8, okay, yung same manner sa kingship time ni Jesus Christ after His resurrection, yung 8 commandments sa kingship time ni Jesus Christ nakaposition yun. Pagdating ng 9, because God was rest at nalagutan ng Panginoon on the 9th day, yung 9 hours na yun, kumakatawan yun sa church na dapat ang church nag-rest ng tamang rest na hindi bigay ng tao
ang araw ng rest kundi bigay ng Diyos. Ngunit kung ang sino mang church ngayon ay nagsabat o walang sabat na hindi araw bigay ng Diyos, lahat ng mga churches karamihan ngayon ay nasa ilalim ng batas. Ibig sabihin, walang forgiveness ng nangyayari. Na bagamat may paniniwala ang tao, may pagsunod ang tao sa paglilingkod sa Diyos, pero wala siyang asang forgiveness. Bakit? They are under the law. Ang sabi ng Galatians chapter 1 verse 8, ang sinamang hiwalay sa aming turo ay takwil. Pastor, walang sinabi na Miyerkules ang Sabat eh. Wala ding sinabing Linggo ang Sabat, walang sinabing Huwebes ang Sabat. Paano napatunayan natin? Dito tayo sa sulat ni Apostol Pablo, sapagkat ngayon, nasa dispensation na tayo ng Holy Spirit, na Holy Spirit magtuturo sa atin sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Kaya hindi inabuso ni Apostol Pablo bilang apostol ng Gentile na lahat sabihin pa niya. Kasi sabi niya, kalabisan na sa kanya kung isulat pa ang lahat ng mga bagay at hindi magkasya sa daigdig na ito kung isulat pa niya. Ibig sabihin, malaki ang kanyang tiwala sa Holy Spirit na magtuturo sa lahat ng tao. Ang tanong, ito ba ngayong hindi nagsabat, na sabat bigay ng tao, may banal na espiritu kaya yun? Yan ang tanong, malaki. Sabi ng Apostol Pablo sa kanya pong sulat sa Thessalonica. Tingnan natin sa chapter 1 verse 5. Or 5:1. Okay, 1:5 muna. Paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman. Espiritu Santo. At sa lubos na katuwang sayan, kagaya ng inyong nalalaman, kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo. Kung anong pagkatao ang pinapakita namin dahil sa inyo. Ngayon, dito pa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 1. 9:1. 2 Corinthians 9:1. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng pagulog ng banal, ay kalabisan sa sulat. Yan, isa pa yan po, mga kapatid. Kaya po, ang argyo ngayon, may nagkipag-argyo na wala ng ikasampung bahagi dahil bukal na sa kalooban. Hindi na nga isinulat ni Paul sapagkat ang batas na pinairal noon on your tithes, firstly, kung magkano ang income mo, yun ang kailangan mong ibibigay. Di ka pwedeng lumabag doon sa example ni Ananias at saka ni Sapphira. Ngayon, hindi na pwedeng isulat ni Paul yan. Naging ang tungkol sa mga bagay na yun sapagkat yung grace time, sa time natin, ang mag-uutos na yun, magtuturo, banal na espiritu. Ngayon, kung ang tao hindi tumutupad sa panahon ngayon na susunod sa utos ng pagtatapat sa Diyos, ibig sabihin, wala siyang espiritong mula sa Diyos. Kinakailangan tao may espiritong mula sa Diyos para magampanan niya ang utos mula sa espiritu, mula sa Diyos at hindi mula sa tao. So, isa pa, 1 Thessalonica chapter 5 verse 1. Kaya nakalabisan na sulat pa ni Paul. Ito naman, pinag-uusapan din natin, ito ba'y ganun din ba? O hindi? Okay, basa. Tungkol sa mga kapanahonan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang yun. So, yung panahon ng araw, kung anong araw ang Sabat, hindi na kailangan isulat. Why? Sapagkat alam niya, may banal na espiritong magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Halimbawa, panahon or dispensation, panahon ng
pagtuturo tungkol sa Sabat ni Kristo sa Marcos chapter 2 verse 27, panahon kung kailan ang tamang celebration sa kapistahan ng Feast of Pentecost, panahon kung kailan patayin ang kordero, anong pitsa, anong buwan, sa panahon natin sa pag-fulfill ni Jesus Christ sapagkat siya ang katuparan sa lahat ng bagay. Pagka may banal na espiritu, ituturo yan. Hindi mo talaga mabasa sa New Testament kung anong araw ang Sabat, kung meron ba talagang pagtatapat sa pambahagi, kung meron ba talagang tinuturo na sinasabing ang buwan na ito ay kailangan to pa rin sa ganong buwan. Walang nakasulat, mga kapatid. But we believe if you are under the grace of Christ, ituturo ng Diyos. Ngayon, pag ituro naman, pag hindi sinusunod, hindi problema sa nagtuturo yun. Ang problema niyan, yung hindi susunod sa tinuturo. At ang problema pa doon sa tinuturo, yung tinuturuan, binabago pa ang pagtuturo na mula sa Diyos. Na yung pagtuturo na yun, yung turo na yun ay nasa ilalim ng batas, na lahat nasa ilalim ng batas, sabi ng scripture, huwag namang mangyari na magkakasala pang muli. Ay hindi, lumalala eh. Eh sabi ng Hebrew, kung saan ka nahulog, sapagkat wala ng kapatawaran kapag nagkasala ng isang taong naglilingkod sa Diyos. Sa tingin nyo, yung Christian believers at yung Christianity, counted kaya yan sa pagiging followers of God na hindi naman nag-declare ng Sabat na mula sa Diyos at hindi na rin nagsabat ang mga churches karamihan na yan kung anong exactly araw ng 70. Pastor, hindi nang kasulat. Hindi nga nakasulat pero kalabisan ni Apostol Pablo kung isulat pa yan. Ay Pastor, si Pablo, anong araw nag-rest yun? Nag-rest si Pablo sa araw na binigay ng Diyos. Ang mission ni Paul, Sabat. Magmula sa iba't ibang lugar hanggang sa Romans, sa Roma, ang pag-fulfill ni Paul sa kanyang ministry, Sabat sa kanya yun. Ngayon sa ating panahon, isang araw pa lang pinag-uusapan natin kung anong araw ang 70. Hindi nga nagampanan ng mga Christians eh. Kaya ang mga Islam ayaw sa word, sa terminong Christianity. Kasi po, maraming Christian lasinggo. Maraming Christian pakunwari lang. Maraming Christian hindi talaga totoong Christian. Maraming Christian na Christian lang, hindi naman talaga Christian. Christian believers, pero hindi Christian followers. Pag sinabing Christ followers, ang mga ito may Sabbath day at may perfect first day of the week. Hindi sila sumunod sa traditions. Men. Kasi sila ay Christ followers. Sabi ni Kristo, ang sino mang sumunod sa akin ay hindi. Ha? Ang tunay kong lingkod ay, yan ang mga word niya eh. Ang sino mang sumusunod sa akin ay sumusunod sa utos. Yan, yung bibigyan ako ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung mga termino na yan, ang sino mang sumunod sa akin ay nagpasa ng cross. Ang meaning ng cross is ministry. Na habang tinutupad mo ito, nagpapasan ka ng cross. Na parang katulad ng isang puno na napakaliit lang, tapos dinadaganan ng napakalaking bato. Araw at gabi nakasangga siya sa bigat na yon. Pag bumigay ang isang puno na yon, anytime, yung bato, bubulusok yun. Pero habang nakasangga ka, sinasangga mo, ang bato na natili siya kung saan siya nakapusto. Ibig sabihin, problema, pagsubok, nangyari sa ating mundo. But if we took the appointed time of God, it is the perfect time of God. Sa time natin, if ye are under the grace of Christ, not under the law.
ang sinabi ng Diyos, "Huwag nawang mangyari." Ibig sabihin, hindi na talaga puwedeng mangyari. Kaya nandoon yung balance ng Panginoon as human kung paano ka mabuhay both 75 and 25% sa time natin. So, sinong mag-control? Tayo hindi, banal na Espiritu. Kaya lahat ng dunong di na puwede sa panahon natin na puwedeng ipagmalaki ng tao na dahil sa karunungan at profession, akwit na siya. Hindi po, mga kapatid. Now, tulad ng binanggit ngayon sa scripture na ating if we talk law, oh, ah, yung kasalan sa panahon ni Kristo, ipinakita ng scripture kung saan din po nakabase yung binanggit ng Tubit. No? Na familiar niyo ang aklat ng Tubit? Sa aklat ng Tubit, alam natin ang history ni Tubit, di ba? Isang reliyosong tao na bulag at pinagaling siya sa magitan ng apdo ng isda. Di ba yung history niya? Okay. Okay. Sa Tobit chapter 8, verse 19, and he kept the wedding feast 14 days. Meron kayo? Wala? Tobit chapter 9, verse 2. Kaya po, wala tayong nire-reject na NIV at saka King James sapagkat lahat yan sa ikabubuti para sa tao at kalulatian para sa Panginoon. Sapagkat yung word binanggit dito, and he kept the wedding feast 14 days. So alam natin yung 14th day, okay? Ang gumanap niyan sa Old Testament sa 7th day. If we talk 7th day, sa time ni Moses, ang 7th day celebration ng feast nila, usually, yung 3 feast of the Lord, tuwing unang araw hanggang ikapitong araw. Ang pinakita po sa tatlong feast, sa tatlong 7, 7 plus 7 equals 14, plus 7, 21. Sa pagpatay ng kordero sa Exodus chapter 12, pinakita ng po doon, kukuha ng kordero sa ikasampu, alagaan ng 4 na araw at papatayin ang kordero sa paglubog ng araw. So yung competition from 10 plus 4 equals 14. Sinulat ni Tobit yun. Yung 14, yung feast of the Lord. Yung celebration na yun. Okay. Ibig sabihin, ang binanggit po ng mga celebration sa Biblia from the Old Testament, Moses time, ang katuparan si Jesus Christ. Yan yung binasa ko na, yung katuparan. Okay. Ang tanong, ano ba itong mga pagganap sa Old Testament? Di ba ginampanan yung 70 celebration, Passover, na ang katuparan si Kristo, yung Pentecost, na ang katuparan pagbaba ng banal na Espiritu, yung Feast of Tabernacle, na yung binabaan, tatawagin silang tabernakulo ng Diyos, Revelation chapter 21, verse 3. Now, pag tinawag na tabernakulo ng Diyos, ito yung mga taong tumutupad doon sa Sabat na ginawa ng Diyos. Na itong mga taong ito, wala sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng biyaya. Pero kung ang mga taong ito hindi tumutupad sa Sabat na itinakda ng Diyos, ang mga ito ay nasa ilalim ng batas ng Diyos. Pag sa ilalim ng batas, ibig sabihin, hindi sila maaaring gawing sakdal ng Diyos. Kaya po, ang Israel noon, hindi lahat nakapasok sa promised land kasi puro sila reklamo. Habang naglalakad sila, ulan at init, ang isip nila tumatakbo. Ano ba itong aming direksyon? Papunta kaya kami doon? Habang kakareklamo at nag-iisip na nag-iisip, hanggat ang tao sumuway na kay Moises, hanggat si Moises nagalit na sa kanila. Ngayon, sa time natin, aral ito in every leaders, na kapag may followers ka hindi sumusunod, huwag mo nang pag-initan ng ulo yun. Panalangin mo na sa Panginoon na, Lord, kung kalooban mong manatili ito, manatili. Pag hindi, separate mo sa amin. At nangyari yon. At ang mahirap, yung taong nanindigan sa aral ng Panginoon at sinisikap ng tao na paalisin. At kung hindi kalooban ng Diyos, ang taong yun ay magkakaroon ng kaparusahan sa Panginoon. And that is why, mapanganib yung word
that you are under the law. Hanggang sa kamatayan ng tao yun. Naka, naka, nakatitig sa kanya ang batas hanggang sa kamatayan, hanggang sa paglibing sa kanya. Tulad nangyari sa Sodom at Gomora. Na ito palang Sodom at Gomora, napakaganda ng lugar. Maraming sariwang prutas, kain, sagana sa tubig. Pero noong nangyari na ito ay sinunog ng Diyos, hanggang ngayon hindi na pakinabangan yung lupain. Para siyang kamatayan na pag namatay ang isang tao, magiging useless ang naging buhay niya nung buhay pa siya. Kasi po, yung word na under the law, galit ng Diyos yun. Pero sa galit ng Diyos, from the Old Testament, the time of Eva at saka Adan, ang pag-ibig ng Diyos nandoon pa rin. Pinagbibigyan pa rin ang kanilang pagkakasala. Now, in our time, through Jesus Christ, pinakita na i-restore niya ang lahat ng bagay na nasira through Jesus Christ. Kaya nga, pagdating kay Christ, lahat ng nasa ilalim ng batas, i-acquit niya yun by the grace of God. Kaya yung crucifixion ni Jesus Christ, hindi naman tayo disagree sa aral tungkol sa crucifixion. Pero hindi naman tayo din Islam. We are Christ followers. Na talagang may crucifixion after 3 days and 3 nights. Ang problema, hindi nabilang at na-declare ng tamang 3 days and 3 nights. Kaya pag mali ang 3 days and 3 nights sa competition, mali na rin po yung Sabat. And therefore, ang Sabado ngayon at Linggo na dineclare sa Roman Catholic ng Linggo ay 70. At dineclare ng Jew at 7 Adventist na ang Sabado ay 7th day of the week. Hinahanap natin sa Scripture at tinanong sa banal na Espiritu, ito ba may propesya mula sa propeta? Kasi ang sabi ng Scripture, bago si Kristo dumating, may mga propesya na. He is the fulfillment of all things come. Nasaan yung prophecy nito? Sa linggo na ang linggo tawagin ng first day of the week. Mga kapatid, wala eh. Nasaan ang prophecy na ang Sabado ay 7th day of the week? Wala din mga kapatid. Kaya po, marami ngayong Christian na hindi nag-rest ng 7th day. Marami din pong Christian na sumunod sa traditions of men na hindi bigay ng tao. And therefore, those are nations against the will of God. Ang nation na ito ay nasa ilalim ng batas. Hindi pa naging malaya. Alipin pa sa pagkakasala. Tanong ng marami, Pastor, anong involvement sa salvation kung hindi ka nagsabat? Malaki po, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, ligtas ka kung matyaga mong iningatan ang ebanghelyo tinuturo ni Paul. Kasama din po yung 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 na binanggit kanina. Na sabi ni Paul, kalabisan na sa kanya kung isulat pa niya ang mga bagay. Ang panahon. Kalabisan na sa kanya. Kaya dito, ipinakita niya sa scripture. Tingnan pa natin sa kanya pong paliwanag dito. Praise the Lord. Okay. Okay, dito tayo. Chapter 9, verse 21 ng 1 Corinthians. Bago natin balikan yung kay Tubit. Okay. Mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Yan. Upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Yan. Malaki po ang ministeryo ni Apostol Pablo sapagkat siya, sabi niya, Hudyo rin siya. Dati rin siyang Pariseo. Pero, to them that are without law, as without law. Nung dumating si Kristo sa kanya, tulad din siya sa mga taong walang kautusan. Kaya binanggit niya dito, being not without law to God, but under the law to Christ. Yung kautusan
na itinuro ng Diyos, ang tao noon hindi alam ang tungkol sa kautusan. Nung dumating ang kautusan, tulad ni Apostol Pablo, siya ay nagpailalim sa kautusan ni Kristo, hindi ng kautusan ng sanlibutan, kundi yung kautusan ni Kristo. Kaya doon sa Marcos chapter 2 verse 27, binanggit doon, ginawa ang Sabat para sa malinaw. Hindi siya nagpailalim sa kautusan ng tao, kundi sa kautusan ng Diyos kay Kristo, sapagkat yung word na God was rest on the seventh day, hindi pwedeng ipako ang Espiritu. Ang napako lang po doon, iyong larawan ng Diyos. Kaya sinabi ni Paul, siya ay nagpasakop, nagpailalim sa kautusan ni Kristo. Kaya kung mapansin niyo po, okay, dito sa kasalan ng Kana, may binanggit sa scripture dito. Tingnan nyo buksan niyo yung Matthew chapter 12 verse 36. Dito lang muna tayo sa chapter 22. Lucas chapter 12 verse 36. Okay, dito na muna tayo. Chapter 12 verse 36 ng Matthew. At magsikulan kayo sa mga tao na hinintay sa kanilang Panginoon sa bumalik na galing sa kasalan. So, yes. Yung pakibasa, sister, sino pang nakabasa dyan? 12:36. At magsisulat kayo sa mga taong nanghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan. Upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay magbuktong nila sila. Okay. Spiritually speaking, lahat po naghihintay sa coming of the Lord. Lahat ng church ngayon naghihintay. Subalit, ang Panginoon nanggaling sa kasalan. Tanong, sinong kinasal? Hindi pwedeng ikasal siya doon at ikasal din dito. Sapagkat yung kaso sa polygamous, bawal po pagdating sa Christ followers, sapagkat ang isang babae nauuko lang sa isang lalaki. Na ang isang lalaki nauuko lang sa isang babae. Na binanggit doon, husband, submit your wife. Wife, submit your husband. One man, one woman. Okay, kaya po ang mga bao, binigyan po ng babala. Kung kaya yung pagtiyagaan hanggang sa panahon, gawin nyo sapagkat mahirap paglilingkod sa Panginoon na meron kang abala sa paliwanag ni Paul. Pero hindi siya nagsalita na may batas, kundi payo lang niya yon. Kasi alam niya ang magiging problema sa pagsunod sa Diyos. Okay. Kaya po kung napansin natin kung gaano naging single talaga si Apostol Pablo, so siguro sa iba nakapag-adjust na ng todo dito. Now, balik tayo. Galing siya sa kasalan. Kung galing siya sa kasalan, sino yung kinasal doon sa kasalan na yun? Ano ba siya doon? Bisita? Ano ba siya doon? Invited? Ano ba siya doon? Abay? Ano ba siya doon sponsor? Galing sa kasalan eh. Kasi ang kasal ngayon, pag tiningnan niyo po yung program sa kasalan, ready ang simbahan, may decoration, kayo naka-attend naman ng kasalan. Pagpasok sa simbahan, sino unang papasok? Di ba ganyan? Tapos susunod yung babae, susunod yung magulang, tapos yung abay. Meron pa yung yung bata. Abay,
tapos mga sponsor, yan. Tapos, tapos uupo na yan sila doon. Ibig sabihin, yung pila na yan, yung hanay na yan, hindi ka pwedeng hindi susunod. Kailangan mauna ang dapat mauna at sundan mo dapat sundan. Hindi pwedeng overtake. Ang scripture, binanggit, and ye yourselves like unto men that wait for their Lord. Nagkantay ha. When he will return from the wedding, that when he commit and knocketh, they may open unto him immediately. Pag kumatok siya, huwag ka ng, sino yan? Buksan mo na. Sapagkat itong Panginoon galing sa kasalan. Okay. Kay Tobit Kena, binanggit, yung 14th day feast. Pista yun eh. Celebration, katuwaan, kainan, ano man yun. Yung 14th day, yung celebration na yun ay nasa ilalim ng ordinance of God sa Old Testament. Now, in our time, hindi tayo pwedeng makareceive ng salvation if we are under the law. We need to receive Jesus Christ as Lord and Savior, and therefore, yung forgiveness, yung repentance na ginagawa natin, no? Yung pagsisisi, pagsunod sa Diyos, sabi nga, hindi na pwedeng mangyari na magkasala pa. Kaya po, na-receive natin yung forgiveness mula sa Panginoon. Now, ano yung ordinances tinutukoy sa Scripture? Because we are not under the law. Yung pagsunod sa Diyos, tulad ng pagsunod ni Moises, na ang propesya from Daniel chapter 9, katuparan sa ating panahon, in verse 27, pinag-aralan po yan. Ipinakita po yung ordinances of God through Jesus Christ. Sa time natin ipinakita yung wedding na tinutukoy na ito, ang unang bayan ng Diyos, which is Israel, sapagkat pinag-uusapan sa Scripture, two kinds of Jerusalem, yung sa alipin, tsaka sa malaya. Ngayon, itong coming of the Lord, kasama niya, sabi ng Revelation, ang mga banal na anghel. Ibig sabihin, itong New Jerusalem na manaog mula sa langit, mga espiritu ito. Pagbaba ni Kristo, kasama yung mga yan. Ibig sabihin, ang kasalang ito na tinutukoy, yung gumanap ng tamang tuntunin mula sa Diyos, siyang kasama ni Kristo. Magmula sa kasalan na yun, yung bababaan nila, kakatok sa'yo. Pag kinatok sa'yo, ibig sabihin, ituturo sa'yo kung kailan ang tamang araw ng 7th day, anong oras ang tamang celebration sa death of our Lord Jesus Christ. Kaya binanggit ng Scripture, I am the Lord of Sabbath. Ang Lord of Sabbath nagkatok na ngayon sa lahat. Kung kailan ang 7th day, anong araw. Hindi bigay ng tao sapagkat ang bigay ng tao under the law. I'm sorry sa mga Seventh-day Adventists. Ang Seventh-day Adventist perfect word. Ang mga nagsabat ngayon, praise the Lord. Pero hindi ako agree sa mga araw na bigay ng tao na meron ngayong sabat na linggo at sabat ng Sabado. Agree ako sa propesya ni Propeta Daniel in chapter 9, verse 27. At sa ibang topic, pag-aralan po natin doon sa mga nagtatanong, sapagkat hindi kami naghihikayat para dumami kami. Kami po ay naghihikayat sa lahat ng tao. Loobin ng Diyos, mabuksan po kayo, sapagkat wala sa amin ang kaligtasan, kundi sa Panginoong Kristo. We are office under Jesus Christ's government as pastors and bishops. Kaya po, sa pagpapatuloy na ito, merong precaution doon sa kasalan na yun. Yan na. Ang sabi sa Scripture, Lucas chapter 14, verse 8, ito pong precaution. Sapagkat ngayon, marami nag-aangkin, tama ang religion, tama ang turo, kaya yung iba, lipat doon, lipat dito, lipat doon, lipat dito, kasi nga, maraming tao naghahanap ng ibig, di ba? Ngayon, ipinakita dito sa kasalan na ito, na pagtuktok ng Panginoon sa pintuan, ang Panginoon galing sa kasalan. Ngayon, ipinakita ang view ngayon kung ano ang identification ng mga Gentile at Israel
at bawat tao sa panahon ngayon sapagkat pinagbabawal na dito. Actually, mahirap mag-declare na ikaw ay pastor, ikaw ay bishop, ikaw ay cardinal at pari. Pero bawal talaga yan na sabihin mo at gawing profession at isang university ang isang lugar na gawin mong 5 years course, 4 years course. Actually, ano na yan eh, para sa akin parang kayabangan na talaga yan. Kaya maraming mga graduate ngayon ang talagang matataas ang iri, which is wrong. Okay? Ngayon, we are under Jesus Christ government. Ah, sinasabi namin ang katotohanan. Okay? Ito na po. Lucas chapter 14 verse 8. Ito pong sabi ng scripture. Pagkain na naiyahan ka, hindi tumagtao sa kasalan, Mm. sa uupo sa pamulong luklukan. Mm. Baka mayroon siyang anilahang lalong parangal na tao sa iyo, kaysa iyo. See? Pero ang Mm. Pag inanyahan ka sa kasalan, pag sinabi sa'yo, sister, brother, o kaibigan, o pinsan, kapatid, o anuman, umatin ka sa kasal ha, kasi kasal ni ganito, kasal ng anak ko, kasal ng pinsan ko. Ang gagawin mo lang doon pag ganyang anyaya, kakain ka lang, darating ka. Pero pag sinabing, sponsor ka sa anak ko ha, sa kasal, ninong ka. O pag ninong ka, ibig sabihin, kasama ka doon sa line-up ng pagpasok sa church. Nakuha natin. Pag abay ka naman, doon ka sa abay. Kung pag ilang bilang yun magmula sa pagpasok ng lalaki at babae sa church. Kaya pag sinabi mo, kami ang tamang church, kasal ka ba? Ikaw bang ikakasal sa araw na yun? Kasi pag sinabi mong kami, tiyak ka na kinasal ka talaga ng Panginoon. Sabi dito, tiyakin mo, doon sa anyayang yun, baka pagpasok mo, diretso ka upo doon sa upuan ng bride, ibisita ka lang. Baka pagdating, oops, sponsor ang uupo dyan, bakit ka uupo dyan? pahiyakan. Iba talaga ang sisi ko. Hmm. Oo, lumipat kayo doon kasi Madalas yan. Di ba ang celebration sa Passover, sabi ng Diyos kay Moises, kumuha ka ng kordero na ang edad ay 1 taon. Sinunod ni Moises yun. Di siya pwedeng magkamali. Kailangan eksaktong 1 taon ang edad ng tupa. Alagaan mo ng 4 araw. Hindi pwedeng magkamali si Moises na gagawing 5. Pagdating ng paglubog ng araw, hindi pwedeng magkamali si Moises na sa hating gabi niya patayin. Ang tanong pa dito, anong oras sa paglubog ng araw? Kasi ngayon, naglalaro ang paglubog ng araw, may 5:30, may 6 o'clock. Hindi pare-parehas ang time. At hindi ka magtaka sa panahon ngayon,